Mabuhay! Ito si Jane mula sa Corporate Office ng Houston. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pinsalang dulot ng aksidente o accidental injury. Ang benepisyong pinsalang dulot ng aksidente ay isa sa mga pinakamaasahang serbisyo. Tatalakayin ko ang mga importanteng aspeto ng benepisyo na makakatulong sa inyo. Marami sa atin ang nabubuhay araw-araw na nag-aakala na hindi nila kayang maging handa kapag naganap ang pinsalang dulot ng aksidente. Libu-libong pamilya sa Amerika ang nabubuhay sa takot sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa CDC Accident Statistics, merong nagaganap na aksidente kada segundo, kada araw sa Estados Unidos. At ang magandang balita ng aming kahangahangang benepisyo ay ito ay nagbibigay tulong sa primary member o pangunahing membro, spouse or asawa at sa karapat-dapat na dependents. Ang benepisyong ito ay merong 2,000 o 5,000 dolyares sa oras ng mga pinsalang dulot ng aksidente. Ang mga halagang ito ay depende sa kagustuhang plano ng miyembro. Sa katunayan, ang benepisyong ito ay walang limitasyon kahit ilang beses mang gamitin ng karapat-dapat na miyembro. Isang madaling eksplanasyon kung papaano malalaman kung ito ba ay isang pinsalang dulot ng aksidente. Anumang uri ng hindi inaasahang trauma sa inyong katawan na humantong sa pangangailangang atensyong medikal, maaari mo nang magamit ang benepisyong ito. Ito ang mga halimbawa. Kung ikaw ay nahulog, kung may pinsalang dulot ng paglalaro, paso, o nahiwa, maaaring allergic reactions, pinsalang dulot ng sasakyan at kahit nakagat ng hayop. Ang pangunahing bagay na dapat ninyong tandaan na ito ay dapat mga hindi inaasahang trauma sa katawan na nangangailangan ng atensyong medikal. Tayo huminto sandali at balikan natin ang ating natutunan. Una, ang benepisyong ito ay may aalok sa dalawang anyo, 2,000 at 5,000 dolyares. Depende sa planong inyong nagustuhan. Pangalawa, ang primary member o pangunahing membro, asawa at mga legal na dependents ay maaaring gumamit ng benepisyo. Dalawang karagdagang importanteng bagay ay una, ang benepisyong ito ay bilang pumapangalawa sa auto o major medical. At ang huli, ang babayaran lang ng kada membro na nagtamo ng pinsalang dulot ng aksidente ay ang unang 100 dolyares lamang. Anumang mga gastusing medikal na humigit sa halaga ng plano ay magiging responsibilidad ng miyembro. Ang aming Departamento PAC ay tutulungan kayo sa bagay na ito. Napaka-importante magkaroon ng kaalaman sa mga epektibong petsa ng inyong benepisyo. Ito'y sadyang madali. Una sa lahat, ito ay makikita sa inyong membership card. Kapag ang miyembro ay nakalista bago sa ika-15 araw ng buwan, ang epektibong petsa nito ay sa ika-unang araw ng susunod na buwan. Halimbawa, sabihin natin na ang inyong miyembro ay nagpalista ng ika-12 ng Enero. Ang epektibong petsa nito ay sa ika-unang araw ng Pebrero. At kung ang miyembro mo naman ay nagpalista pagkatapos ng ika-15 araw ng buwan, ang kanyang epektibong petsa ay magiging ika-unang araw ng pangalawang sumunod na buwan. Halimbawa, sabihin natin na ang inyong membro ay nagpalista ng ika-22 ng Enero. Magagamit ng inyong membro ang serbisyo sa ika-unang araw ng Marso. Nakita nyo na? Madali lang. Palaging tandaan na ito ay nakalagay sa ID card ng inyong membro. Ang aming care center ay lubos na nakatuon sa pangangailangan at pangangalaga ng kalusugan. Ito ang dahilan kung bakit ginawa namin ang edukasyonal na video na ito upang magamit mo ng mahusay ang inyong benepisyong pinsalang dulot ng aksidente. Minumungkahi namin sa inyo na panoorin ang video na ito upang kayo'y maging handa sa kahit anumang kaganapan dulot ng aksidente. Ito naman ang mahalagang hakbang na dapat sundin. Ang unang hakbang, kailangan magpatingin sa lisensyadong manggagamot sa loob ng 3 araw ng aksidente. Pangalawa, tumawag sa member services para i-report ang aksidenteng naganap.
i-report ito sa loob ng 30 araw ng aksidente. Pangatlo, ang member services ay magpapadala ng claim form sa membro para kumpletuhin at ibalik ito sa aming claims department. Pang-apat, ibigay ang bills o mga resibo na inyong matatanggap sa aming claims department para sa pagproseso. Pang-lima, mangyaring pahintulutan ng 90 araw para sa pagbabayad. Kami ay laging maaaring tumulong, kaya't huwag magatubiling tumawag kung kinakailangan. Nagsusumikap kami na maghatid sa inyo ng pinakamahusay na serbisyo pag may dumating na oportunidad. Upang makatanggap ng mabilis na resulta at pagbabayad mula sa inyong pinsalang dulot ng aksidente na inulat, ang claim form ay dapat kumpletuhing punan ng tama at lagdaan. Ito ay talagang simple at ang pinakamalaga na ang claim form ay hindi magkukulang ng anumang impormasyon na magdudulot ng pagkaantala. Halika't suriin ulit natin. Ang mga kahon sa una, pangalawa at pangatlo ay kailangan mong punan. Kaya simulan natin sa pang-apat na kahon. Ang kahon sa pang-apat, pang-lima at pang-anim ay para sa Social Security number, kasarian at petsa ng kapanganakan. Ang 8 kahon ay para sa menor de edad, ang magulang ang kailangan magpunan nito. Ang kahon ng pang-9 ay para sa petsa at oras ng aksidente. Ang kahon pang-10 ay kung saan naganap ang aksidente. Ang kahon pang-11, kung ang sagot mo sa kahon pang-16 ay hindi, ang isasagot sa kahon pang-11 ay hindi rin. Sa mga kahon pang-12 at 13, ito ay kailangan lamang punan kung ang insidente ay may kaugnay sa dental, ibig sabihin pinsala sa ngipin. Ang kahon pang-14 ay kung anong klase ng pinsala, halimbawa, nabalian ng binte, natipalok, at iba pa. Ang kahon pang-15, sa linyang ito, inilalarawan kung papaano naganap ang pinsala. Kung kinakailangan pa ng espasyo sa pagsusulat, maaaring maglakip ng isa pang papel. Ang kahon pang-16, dito inaalam kung may iba pang primary insurance na pwedeng maging responsable. I-check lamang kung ito ay oo o hindi mula sa letrang A hanggang G. Malapit na tayo matapos. Ngayon naman sa ikalawang parte, Other Insurance Statement. Ito ay merong 2 tanong na oo o hindi sa napinsalang miyembro kung sila ay may iba pang insurance at kung ang sagot ay oo, ilagay ang pangalan ng kumpanya. Para sa susunod na bahagi, ito ay optional na magkaroon ng saksi sa pagpirma ng form. Sa wakas, tayo ay malapit nang matapos. Kaya pirmahan at i-fax ang natapos na claim form sa member services. Tandaan, ang aming care center ay laging narito para kayo ay tulungan sa kahit anong bahagi ng proseso. Ang proseso ng pagbabayad ay madali lamang. Halika't alamin natin. Anumang naiulat na medical bills na nauukol sa pinsalang dulot ng aksidente ay isusumite sa provider para sa pagbabayad. Lahat ng bills ay dapat na i-fax sa member services. Anumang pagbabayad na ginawa ng membro, ang pagbabayad ay susumite sa pangunahing membro ng account. Lahat ng pagbabayad ay dapat mayroong patunay, tulad ng kanselang tseke o aktwal na resibo mula sa pasilidad ng medikal, kung saan ginamot ang miyembro. Tandaan, ang miyembro ay responsibilidad na magbayad sa unang $100 at ang napiling plano ay tumutukoy sa limitasyon ng halaga na babayarin nito sa medical na provider o sa pangunahing may-ari ng account. Ang susunod naman ay ang karagdagang benepisyo na magagamit kung ikaw ay merong pinsalan dulot ng aksidente sa inyong plano. Ito ay tinatawag na pagkamatay dulot ng aksidente o pagtatanggal or dismemberment. Ang benepisyong ito ay mababayaran sa 2 magkaibang senaryo. Una, sa isang sawing palad na pangyayari kung saan ang sakop na miyembro ay namatay dulot ng aksidente o kung sino mang karapat-dapat na miyembro na nakaranas ng nawalan o pagtatanggal or dismemberment. Para sa mas tiyak na mga detalye o anumang pagbubukod o limitasyon alinman sa aming benepisyo, mangyaring sumangguni sa inyong membership guide.
Natapos mo na ang pagsasanay para sa paksa tungkol sa pinsalang dulot ng aksidente, pagkamatay at pagtatanggal or dismemberment. Hinahalagaan namin ang inyong kagustuhan maging bahagi ng aming asosyasyon. At sa sandaling muli, salamat sa inyo.